Pag-uusapan naman natin this morning ang tungkol sa pagsasalita ng wikang Filipino at English. Lalo na ang mga Pilipino masyadong partikular sa grammar. Kaya ang ating tanong, kapag mahina ba sa Ingles ang isang tao, ay bobo na? At kapag mahina naman siya sa Filipino, ay Inglesero lang? At para naman lubusan nating malaman ang ating pag-uusapan this morning, panoorin po natin ito. Marami sa mga Pilipino ang conscious pagdating sa pagsasalita ng wikang Ingles sa takot na mapagtawanan sa kanilang pagkakamali at mahusgahan. Sa kabilang banda, ang mga Pilipinong lumaki sa wikang banyaga at hindi makapagsalita ng mahusay ng sariling wika ay tinitingala ng iba. Ngunit tunay nga bang sukatan ng talino ang pagiging magaling sa Ingles? Yan ang tatalakayin sa atin ng Chairman of Filipino Department ng UP College of Arts and Letters na si Professor Aura Albano Abiera. Ayan, at this morning po yan ang ating tatalakayin. Kasama natin si Professor Aura Albano Abiera, ang Chairman ng Filipino Department ng University of the Philippines. Welcome. Good morning po, Prof. Aura. Magandang umaga. Ayan, yan po ba nasa upbringing din ng mga bata? Kung kunwari, ang family nila, yung parents nila, yung nagsasalita talaga ng straight English sa kanila, ganun din yung kakalakan nila. Malaki talaga yung epekto nung unang wika ng bata. Siyempre, kung ano yung unang wika na matututunan ng bata, dito siya mas magiging matatas at maalam. So doon sa kaso ng binanggit kanina na bobo ba yung bata pag hindi marunong mag-Ingles, hindi ako naniniwala doon. Walang katotohanan yon. Dapat nating tingnan din yung sistema ng edukasyon. Kasi sa mahabang panahon, alam naman natin na ang ginagamit na pangunahing wikang panturo ay wikang Ingles. So maaring naihahambing yung mga batang nakapag-aral sa mga batang hindi nakapag-aral at hindi nagkaroon ng oportunidad na matuto ng wikang Ingles. Tsaka yan naman matatrain naman yan, di ba? Mabilis naman din yan matututunan ng mga bata, di ba? Kung gusto lang nila. Oo, at saka malaking salik sa wika na dapat maging matatag ka muna doon sa una mong wika para mas madali mong ma-acquire o matutunan yung iba pang wika. Okay. Ako may question ako, no? Marami kasi akong friends, even yung kapatid ko, no? Yung baby nila, gusto nila i-train na paglabas or pag nag-start magsalita, English agad. Kasi para daw yung mas komportable yung bata mag-English later on sa school. Kasi ang kanilang explanation is naririnig ang Tagalog eh. So madali siyang matututunan kasi yun yung talagang mas ganun natin nag-uusap. Common na pag-uusap is Tagalog. So pag inumpisa mo siya mag-English, at least matutunan na niya para pagdating niya sa school, hindi na siya mahirapan na ma-learn yun. Ano po ang comment niyo regarding that? May katotohanan naman yun, basta yung binanggit ko nga kanina, matatag yung pagkatuto ng bata doon sa unang wika niya. At mas madali niyang makukuha yung struktura ng pangalawang wika. Okay. Uy, tsaka po, di ba, Prof, may mga iba naman dyan na ang galing-galing mag-English, marunong. Kasi yun yung kanilang language sa bahay, di ba? Pero pag pakinggan mo naman yung sinasabi nila, walang sense. Nonsense. Di ba? Dinadaan ka lang sa twang. Totoo rin yun. Di ba? Ang difficulty lang kunyari, kasi ako natuto po ako mag-Tagalog, 7 years old na. Although I can speak Tagalog, ang problem is you tend to translate it, di ba? Yung translate mo yung ipoprocess mo. So mahirap parang disadvantage po ba yun sa school? Kunyari, yung first language mo English, tapos you're asked to explain in Filipino, so you're translating all the time? Oo, mas madali talaga kung nagpoproseso ka doon sa unang wika. Kaya makakatulong talaga sa sistema ng edukasyon kung ang wikang gagamitin ay yung wika ng mga mag-aaral. So it's easier po to start, unang language mo, Filipino or Tagalog, and then you progress into English. It's easier. Oo. Okay. Ano naman po yung masasabi niyo na, for example, may mga kids ka na tinatanong sila in Tagalog, pero kapag nagsumagot naman sila sa'yo in English, gano'n. Naiintindihan pero hindi makasalita masyado. May gano'n. Kailangan lang siguro silang kausapin ng kausapin. Makakatulong sa kanila yon para matuto talaga silang gamitin yung wika. At saka I think maganda rin naturuan ng early on yung dalawang language para mas ma-imbibe ba Huwag lang magkasabay, huwag lang magkasabay. Kasi bata pa. Malilito Yes. tayo. Lahat ba ng salitang Ingles na iliwat na sa salitang Filipino?
nailiwat, nailipat. Nailipat. Hindi. Meron kasi talagang mga salita na kahit anong gawin mo, hindi mo maisasalin. Dahil hindi naman nanggaling sa atin yung mga salitang yun. Ganun din na mula sa ating wika. Halimbawa yung kapwa, hindi mo yan pwedeng isalin sa English na others. Kasi sa atin, ang kapwa, ako, at kaisa ko yung aking Other. kapwa. Direct lang. Yung others, magkaiba yun. Ako at sila. At ibang tao. Sa atin yung kapwa, hindi ibang tao yun. So makikita mo karaniwan, ginagamit yan na salin, pero hindi yan direktang salin. Diba, ganun din yung maisasalin nyo ba yung kilig sa English? Kilig. Wala. Wow, ang hirap. Maisasalin nyo ba yung tambo Iba yung sa giggle English? Oh, iba yung gigil eh. Iba. Ganun din yung mga nasa wikang Ingles. At siguro, dagdag pa rito, lalo pa yung mga technical at scientificong termino. Mga Hindi medical. naman na natin yun Law. isinasalin. Sa law, Pero oo. makakatulong kung ipapaliwanag natin ang mga ito sa wikang naiintindihan ng taong nakikinig. Tama. Ano naman po yung mga mensahe nyo para sa mga viewers natin para po ipa-relay sa kanila na hindi po lahat ng mga hindi marunong mag-Ingles ay bobo na kagad, tapos yung mga mahilig naman mag-Ingles ay Inglesero na agad. Siguro pumapasok po kasi rito yung pagpapahalaga natin sa wika. Yung andun pa rin kasi yung pagtingin na mas mainam, mas mabuti ang wikang Ingles, mas magaling yung mga nakakapagsalita ng wikang Ingles. Pero dapat nating tandaan lahat ng wika, pantay-pantayan, walang nakakalamang na wika. At sa atin, mahalaga yung wikang Pilipino para sa ating identidad. At ito rin yung magbibigay daan siguro para magkaroon ng pananagutang panlipunan ng ating mga kabataan. At inaasahan ko pagmamahal sa bayan. Ayan. Kayo po ba may activities dahil po buwan ng wika din po ngayon? May activities po ba kayo sa UP Ay, ngayon? oo, Please invite marami. them po. Ayan. Sa darating po na Biyernes, August 15, magkakaroon po kami ng forum tungkol sa kalagayan ng Filipino ngayon. Tatalakayin po rito yung Filipino sa iba't ibang larangan. Sa darating po na August 22, muli magkakaroon kami ng forum na may kinalaman naman doon sa mga regional na wika. Magkakaroon din po kami ng forum na may kinalaman sa CHED Memo 20, Series of 2013. At sa August 29 po ay magkakaroon kami ng Cultural Night. Ayan, maraming salamat po sa inyo, Professor Aura Albano Abiera ng University of the Philippines. Chairman po siya ng Filipino Department ng UP College of Arts and Letters.